minsan hindi tapos, kung ganyan magkaluoy, nag-isang kasangkat, kagang inakadalong, tindigin matungkat. Gatamis sa gihapon, gatamis sa gihapon, buga na madalong ang pugma ni Jesus. Gatamis sa gihapon, nagdanga siya sa luta sa unang alagod. Agod niya ang bukay niya sa tao malagod. Nagpulong sa balatian sa lawas kagkalaan, bisan pa akong gani, wala niya ibulan. Gatamis sa gihapon, gatamis sa gihapon, buga na madalong ang gugma ni Jesus. Gatamis sa gihapon, bangod sa tungagugma, iya nga ginantos, sa walay pamalibat ang pagkagat sa krus. Kapitangan na luwas na magsinggit ang pantala, sa iyang kadayawan sa langit kaguta. Gatamis sa gihapon, gatamis sa gihapon, buga na madalong ang gugma ni Jesus. Gatamis sa gihapon. Amen. Magtindog ang tanan. Let us all sing the doxology. Praise God, sing. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Magalingkod ang tanan. Umati kita sa ambanon nga sa aton sang choir.
Thank you, Kidsaton Choir. Ang title is All for Jesus. All for Jesus, all for Jesus. Looking at the crucified. Sino na crucify sa cross? Of course, it was the Lord Jesus. So, katahom, no? That is suited for our subject this month, which is about commitment. May isa ka tawo nga nakabakal siya sang ticket pakadto sa Pakistan. Kay sa Pakistan, popular ang sports nga ginatawag, ang sport nga ginatawag nga cricket. Bati ka mo ng cricket. Sa aton niya kundi there is Philippines kundi basketball or football, no? Sa Amerika mamanang ila sports, national sports is football. Ikaduwa lang ng basketball. Pagkatuya sa Pakistan, ining malantaw siya sang cricket nga ampang. It so happen nga nakita iyang gin-check ya ang iyang lokasyon kung diin siya nayon. He-notice nga ang iyang lugar nga ginkuha ang ticket ara lapit sa likod, layo sa field. So nangita sa paagi, nag-search siya kung diin ang available nga lugar nga pwede siya makaposisyon niya kung lingon. Kag nalipay siya kay may nakitaan siya nga isa ka bakante nga spot. Kag ang bakante nga spot ara gilapit sa sa football field. Ang problema kay lapit sa isa ka lalaki, older man. Kagin request niya, sir, pwede ko di kapungko? Siling sang tao niya, no, hindi pwede. Kasi liya para sa asawa ko. Niya, ang asawa mo manugabot? Niya, hindi. Ang asawa ko napatay. Niya kabalo ka, kami nga duwa sa akong asawa, nag-commit kami sa among kugulingon. Every time maglantaw kami sa cricket of the night kami. Niya wala kagid sang iban nga pwede papungkoon di, either paryente mo o kon friend mo. Niya wala. Kaya yan isang asawa ko mo. Niya mga friend mo kang mga paryente mo din now. Niya ito naglubong sila sa asawa ko. Tidi ng commitment, abe. Sakay sino siya committed? Sa asawa ya o kung sa hampang? Galibog ulo mo no kung diin ng commitment sa itong tao. Kaya may commitment sila sa asawa ya, tapos-tapusan. Napatay ang asawa ya, dira saya. Ang ibang yung mga tao, managkumpanyar sa patay. So, this morning, we will be talking about sa importante nga subject nato. This is all about commitment. Okay? So, kabalo ka, ang success ang pangabuhi, ara sa commitment mo. Kabalo ka na. Ang mag-asawa kung may commitment, tapat gid ang ila pangabuhi. Kita mo na sa mga artista, no? Sa mga napanawag na showbiz world. Nga wala sang commitment, makita mo da. Di kalabanan sa ila, di kung sino lang ang asawa, sino lang ang bana, kagkaroon ng mga kabataan, hambalon gani, nga ti kamusta ang pamilya nyo, nya okay lang kami. Kahit na hindi kasama yung magulang ko, at least happy ako dahil kung minsan, palagi akong binibigyan ng time ng father ko. Kahit na hindi siya kasama ng mother ko. Doon mo ng kalabanan. Pasalamat ang bata, kami tsimpo ang tatay. Pero ang kamatuoran sina, tungkol why commitment ang inikanan, why isang solido nga relasyon sa sulod sa panimalay. Amo man sa obra, kung ang empleyado wala commitment sa obra, why gikayuhan ang kompanya. Diba? Amo man ang ang amo, kung may commitment sa iyang mga empleyado, masunson ang mga empleyado mahalin sa ila trabaho. Kag amo man na, bisan diin lang jobs, no? We need to have commitment in everything. That's why kung importante ini sa aton nga daily affairs, daily life. This is more important sa aton relasyon sa Ginoo, di ba?
we need to have commitment in our relationship with God. That's why, magsiling kita gani commitment. Commitment is just an act of committing oneself. Meaning to pledging, engaging, or promising oneself to the other. That is why, during the wedding ceremony, there is always the vow, the marriage vow, di ba? Nga ginasambit ang duwa. Both parties. Ang kalaslo, babae o kung lalaki. Hindi pwede. Sa una, ining traditional nga vow sa kasal. Kasi nga, ang kalaslo ng lalaki o kung babae, I take thee to be my wedded husband, to have and to hold from this day forward. In sickness, and in health. For poorer, for richer. Ano pa nada? Naka-memorize pa ka mo? Anong katapusan sina? Till death do us part. Subong, ang ginahimo sang kalaslon, sila na lang gaobra sa ilang vow sa kasal. Ti ko na lang vow sa ilang kasal, ti sila na naya himo-himo sina ka mga inatubangay ka magsaaray. And that is good. Okay? So that is commitment. Because we have to have natawag naton lifetime commitment. Ang pag-asawa ay lifetime commitment ina. Mag sila lifetime hasta lang nga nagkalapatay kamo. Tapos sa kamatayon, wala na ang inyong marriage relationship. Kaya kung dito na ta sa langit, of course ang aton nga commitment sa Ginoo diri sa kalibutan will stay forever. Ang relasyon tayo sa mag-asawa, kabataan, nauntat na kung mapatay kita sa kalibutan. That's why nga dito sa langit, hindi na kamo mag-asawa sang imo asawa o kung sang imo bana subong. Masiling ka ay salamat. Hindi ka magpasalamat. Kaya nga aman, masadya ang relasyon samtang buhay pa kamo dapat nga ma-maintain na. That is commitment. Okay. So commitment is a conscious choice to do something. Not just when I feel doing it. Hindi nga kung gusto mo lang, okay, committed kita. Kung gusto ko lang, commitment ko ara. Kung gusto ko lang magsimba, masimba ko. Pero kung why ko gana magsimba, hindi ko magsimba. Kung nanamian ko yasang pagbasa sang Bible, di mabasa ko ay pero kung hindi, why ko gana, why na. So, that means, nga commitment, hindi amo na. Commitment means an act of committing oneself. Right? Arigin define sang diksyonaryo, sa Webster Dictionary lang tao ko niya, commitment means to pledge to some particular course or use. Pero araya, versus convenient. Magsiling ka convenient, kundi may ara subong nga convenient store, no? Nga mga 24/7 nga baligyan. Nga pag-abot mo daya, pili ka lang na kung ano gusto mo, conveniente, di ba? Wala siya kung magkanto ko sa merkado, hindi na yung convenience store. Kaya malapak ka dahil sa mga lunangon, kag maayuanay pa ka mo da. Araya, pag abot mo da, pili ka lang, kag dasun bayran mo. That's why we call it convenience store. So, what do you mean by convenient? Convenient means suited to one's comfort or ease. In opposite of the commitment. Pledge to some particular course or use. Whatever, when you pledge for a particular course, it does not mean that everything will just be going smoothly. May mga rough situations that you have to work for it. Pero magsiling convenient ya, suited for one's comfort. Komportable ka. So, which is which? Commitment or convenience? Dapat mayara kita commitment, no? Hindi lang convenience sa atong kabuhi. Ang word nga commitment, kung tanaw mo sa dictionary, sa Bible, sa Acts chapter 2, verse 42, ari diri ang word nga steadfastly devoted blada sa Acts chapter 2, verse 42, sa mga disciples ang una. Ginlantaw ko na ang word nga steadfastly, continued steadfastly, ara gali ang word nga devoted. Or ang word nga devoted, isa ina ka ang synonyms na commitment. Okay? Ang meaning sang commitment gali dira
nga steadfastly, continued steadfastly ang mga disciples after they got saved. Remember, chapter 2 is all about the birth of the church. Kag nagwali si Apostol Pedro, kag pila ka tao to naglaluwas, 3,000 souls got saved. Pagkaluwas ang 3,000 souls, nagpabilin sila. Kag pagpabilin nila silang dira, they continued steadfastly. They committed. Ano meaning sa commitment? Latch on and refuse to let go. Magsila latch on, ganin na bilang na-attach ka. Para bala sa medyas, ang sapatos mo may higot. O di, ang higot sang imo nga sapatos, para that's it. No? Higot bala sapatos mo. So, kung nahigot, tanang sapatos mo, attach na da siya. Amo ng ideya sang commitment, mga kauturan. Kung committed ka, meaning to say na attach ka na. Okay? Another one, ari pa ang word nga committed dira sa 2 Timothy 1:12. Pag sila sa Bible dira, for the which cause I also suffer these things, nevertheless I am not ashamed, for I know whom I have believed. Sila ni Apostol Pablo, and am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. The word committed comes from the Greek word parateki. Ang word na parateki, it means entrustment, deposit, or something given for faithful keeping. So, ara ang word nga committed, deposit. It's just, for example, when you deposit or when you deposit your money in the bank, that means ang imo nga kwarta i-deposito to, gasalig ka sa bangko nga makasarang sang gideposito mo. That is what we mean by the word committed or commitment. When we commit our lives to God, that means there is an assurance, you have the assurance that God will take care of your life and everything. Amo na nga ang pinaka-importante nga dapat i-commit natong kabuhi. Although sa tao, pero importante gid madalom sa Dios. So, ang commitment ta ginatestingan gid sa Dios. Okay? Kagang Dios may commitment man sa aton, vice versa. Di ba? Ang commitment sa Dios siya is always constant. Kag kung tanawon mo, ang Diyos passive, ang tao active. Kaya ang commitment niya gabaylo-baylo. Ang commitment sa Diyos siya wala. Kung nagsaad ang Diyos sa aton since the beginning of the world, you can be sure that that promise of God will still continue, will stand even though there is a test of time. Amo na nga kung Christian ka, ang commitment sa Diyos una sa aton. Sila sa Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. There is the commitment of God to those who believe in Him. Amo na nga, diri sa Bible, ang Ginoo nagatest man sa aton nga mga commitment. Pagi sa of course, may mga situations nga na-provide nga hatag sa aton sang testing. Okay? Now, ang aton nga tunan sini nga guys, all about 2 Kings chapter 4 verse 7. Ari dire gintistingan sang Ginoo ang commitment sini nga babayi. Sino ni nga babayi? Siling dire ang balo. Okay? Siling dire now there cried a certain woman of the wives of the sons of prophets. May isa ka asawa nga sang sons of the prophet. Kabalo kang sons of the prophet sang una sa Old Testament, amo na silang gina-training bala. So kung sa atong periodo, Bible school nga dira gina-train, kung sa Bible school na-train magpastor, sang una sa ila, ang school of prophets, gina-train ang mga prophets nga mag-serve bilang prophet. Kag ang leader nila amo ni si Elisha. Si Elisha, kadumdum kamo, siya ang nag-take over, sang sang nadula na si Elijah. Ano ganito kamatayan ni Elijah? Kadumdum kamo, napatay siya, wala. Wala. Kay si Elijah, gindala dito sa langit. Amo na nga sa Bible, duwa lang ang, sa Old Testament, duwa ka tao ay kaagi kamatayon. Sino? Si Enoch, sa Genesis chapter 6, kag si Elijah, way kaagi kamatayon. Si Enoch gulpi lang gingkwa sa Dios, dula lang siya. Sabi no, namin ang pagkadula no. Iba niya missing ginapangita pa. Si Enoch wala na. Kaya sila sa Bible, and Enoch walked with God and he was not because God took him. Kanami sa iya nga pagtaliwan no.
ah, si Enoch nagakabuhi matutom sa Ginoo. He was walking with God faithfully. So sila sa Bible, gingkuha sang Ginoo. Si Elijah, gingkuha mo sa Diyos. Pagi sa whirlwind. Pagi sa, panawag sina? Sa buhawi. Dala sa ibabaw. Amo na nga sa Bible, dua. Sa New Testament, may isa pa da, nga hindi makaagi kamatayon. Balo ko sino? Sino? Ang mga tao nga nagtuo kay Kristo. Mag-abot si Jesus Christ sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18. Arad ang promise ang Dios nga kung mag-abot si Jesus, ang tanan niya mga tao nga buhi nga naabtan sa pag-abot ni Kristo, ang lawas islan sang di na madunot kag dalo dito sa langit. Tika namin, no? Amo ni nga may tatlo ka klase sa mga tao nga hindi pwede wala na patay. Now, diri sa sining chapter 4 sang 2 Kings. May isa di ka asawa sang sons of the prophets nga nagkadto kay Elisha nga nagahibi. Sila niya, thy servant, my husband is dead. So may bana ni siya, balo. And thou knowest that thy servant did fear the Lord. And the creditor, anong creditor? Manugsukot, agoy, may utang, nautangan sila gali. Sa una nga tiyempo, ang mga alagad sa Diyos, ginasagod. Tinga na utangan. And the creditor is come to take unto him my 2 sons to be bondmen. Anong bondmen? Himuon sila nga ulipon. And Elisha said unto her, what shall I do for thee? Tell me, what hast thou in the house? Sila Elisha, anong gusto mong himuon ko? Anong ara sa inyo balay? Anong sabat niya? And she said, thine handmaid, niyang imo alagad, ang imo sulugoon, hath not anything in the house, save a pot of oil. Ano kalabanan ng oil ginagamit nila pagluto? Olive oil. Kaya ang olive oil, amo na siya ang pinaka-safe bala sa ito nga panahon. Mo na ginagamit sa mga Hudiyo. May olive oil mo sa ato, no? Di ba? Galing kay pirti ka mahal. No? Ang sabagay, ang ginagamit nila sa unang oil, olive oil. Kag daw staple, kung sa aton pa yan, daw part sa ila staple food, ang oil bala. Kaya mo na ginagamit nila, essential ni sa ila balay. Nga kung kada balay, hindi gid pwede nga di kaya white oil. Kaya gay mo na sila tinapay, ang mga pagkaon gamit ang olive oil. So, but silingon, kada balay, meragid. So, sila isang babae, pamangkot sa Elisha, anong ara sa inyo balay? Sila isang babae, ang ara lang sa balay, kuwan lang gid a pot of oil. Magsila nga pot gani, hindi ni pot nga dako. Kaya ang oil, ginagamit man nila mag-anoint bala. Kundi ang mga priest sa una, nag-anoint sa mga pariyon lang ang priest, kag prophet, kag hari. So, daw flask lang pala, daw gamay lang, nga ginagamit nila nga magbubo, kung magamit sang oil, kung nag-akuan sila, nag-anoint sila. Tiyan mo lang sila isang babae, ang amon sa balay, perti lang ikagamay nga preskita sang oil. Ano ang bali Elisha? Then he said, go, borrow thee vessels abroad of all thy neighbors. Nya sige lakat ka. Pangulam ka sang sunodlan sa mga neighbors mo. You go, even empty vessels. Ang mga ulaunod, borrow not a few. Damuon mo, when thou art come in, thou shalt shut the door upon thee and upon thy sons, and thou shalt pour out into all those vessels, and thou shalt set aside that which is full. Right? Ang order ni Elisha, daw ka illogical, no? Tanaon-tana karon. So she went from him and shut the door upon her and upon her sons, who brought the vessels for her, and she poured out. And when it came to pass, when the vessels were full, that she said unto her son, bring me yet a vessel. And he said unto her, there is not a vessel more, and the oil stayed.
Then she came and told the man of God, and he said, Go, sell the oil, and pay the debt, and live thou and thy children of the rest. Ari, siling naton, gintistingan ang commitment sining babae. Amo na ganing ang title sa aton pagtuon sining aga, God's provision in the midst of desperation. Desperado ng babae. Magsilay desperado gani daw na siya no. Ning daw panumdum sa kuno himuon niya kay kabalo kas ang unang tiyempo ining bilang background nga ang grabe gid palibog ya sa mangungutang. Aw nga mangungutang problemahan mo gid. Iba niya way na ya. Di ba? Sa aton tiyempo subong ya kung nakapangutang siya tapos sa pangutang way na siya problema. Ang nagaproblema ang nautangan. Tipro sang una kabalo ka ko nga dako giya problema kay sang una gali kon makapangutang ka hindi ka kabayad. Ang iya sina nga resulta ang bata mo mabayad sa inutangan mo himuon siya nga ulipon. Tiyan mo na ginadlukan niya na pamangkot. Hindi na yun, may ara na provision sa Bible. Mabilikal na. If you have your Bible, tanawa balada sa kwan. Aryo sa Deuteronomy chapter 15. Pero inang Deuteronomy chapter 15, ining parte na iya sa inatawag naton nga paghilway. Pero ara lang Leviticus chapter 25. Verse 39. May Leviticus ka muna. Okay. Leviticus, arada, dali lang. Kadali na basahon naton. Leviticus chapter 25. Ari, alin sa verse number 39. Siling dira, and if thy brother that dwelleth by thee be waxen poor, mutangan, mag-imol, and be sold unto thee, amo na, nimol, kung abi, hindi sa kabayad sa utang niya, dapat rin kinabaligya mong bata mo, bla. Masiling ka, sir, are, bata ko, bayad ko lang na sa utang ko. Amo na sa unang slavery, very rampant. No? May tatlo ka paaging nga mas slave ka mo, number 1, kung napirde ka bla sa gera, away, kamo nga mga napirde, ang mga soldado, himuon na slave. That's number 1. Kadua, by purchase, ginabakal. Ikatatlo, by servitude. Kung ang ginikanan, di ka bayad sa ila utang, ang bata, among bayad. Biblical na, oo, ari sa Bible. Amo ni ang treatment sa Diyos, ang una ginaalaw ni sa Diyos. And if thy brother that dwelleth by thee be waxen poor, and be sold unto thee, thou shalt not compel him to serve as a bondservant. Ini provision sa Diyos sa mga Hudiyo. But if a hired servant, and as a sojourner, parinerbla, he shall be with thee, and shall serve thee unto the year of Jubilee. Ano ng year of Jubilee? 50 years. Sa slave, nga foreigner. Pero, sa mga Hudiyo, ang kalawigon lang sa pag-serve, 7 years lang. Amo na dang provision sa Deuteronomy chapter 25. Kung basahon mo iniya naga-refer sa mga Hudiyo, bilang ang ginimo, slave. No? You try to open your Bible in Deuteronomy chapter 25. Arada ginambal. Nga kung ang isa ka slave, no? Na biyag sa abe o kung ginimo sa esklabo after sang pila ka tuig ang provision 7 years, okay? Chapter 15 sang Deuteronomy silindira, at the end of every 7 years thou shalt make a release, and this is the manner of the release. Every creditor that lendeth aught unto his neighbor, shall he release it, he shall not exact it of his neighbor, or
his brother because it is called the Lord's release. Okay. So, in other words, ang slavery nga natawag, that was the practice in the Old Testament. Amo na ko nga ang matingala ka nga ang ning babae ga sala gid siya nga ang iya kabataan himuon slave. Kay gali amo gina sang una ang nga tiyempo ang provision. Ugaling kay sunod diri sa Deuteronomy chapter 15, kung may slave abi, for example, ginhimo nga slave bata mo, until how many years nga mang-enslave siya? Until 7 years. After 7 years, may ginatawag year of release. Inang slave, i-release na. Pero, kung ang slave, abi, for example, hindi magalin, kaya doon nasawaan niyang iya amo, no? Doon nasawaan niya bala, ang himuon sang amo, among buslutan ang iyadlunggan, kagbutangan aritos. Amo nang aritos ang una, it is a symbol of slavery. Muna kinanglan kung magpa-aritos ka nga lalaki, but silingon, it was a symbol of slavery before. Namiya na mga tao ay magpa-aritos ng laki, no? Ang aritos lang niya para lang sa babae. Pero kung lalaki ka magpangaritos, duwala na kabagay. No? Gusto mo nga mga slave, kaya mo na sa una mo, amo nang aritos, bla? Silisan Diyos, okay. Kung may slave ka mo nga hindi magalin sa inyo, patindugon nyo da sa pirtahan, tason buslutan sang dulat. Dulat blay ng ang taliwis bla nga bagay. Patindugon mo da tuslukon may ear piercing mga lisang una bla. Buslutan mo lunggan niya tapos butangan ritos kagina nga slave, he will become slave forever. Muna ang provision sa Diyos. So, ining background rin nato makita ta. So, sa sini nga babae, kung nga hadlok gid siya nga ang iya duha ka bata himuon slave kay amo na gali ang katuyuan. Kay may utang ti dapat bayran. Kagang ibayad bata ya. Kag amo na nga problema siya. Anong himuon ko man nga ang bata ko nga duha ka bilog hindi mangin-slave. All right. So, diri nagsugod ang aton nga pagtuon sini. Usisaon tani. Ang babae may yara siya ginatawag kaimtangan nga desperate siya. Sa aton pa sila desperate way kinablakatuan. Kita mo ng tao nga masili nga bako desperado gid siya bot silingon nga daw tunga siya bla. Hindi ko ni makadto man way ko kadtuan. Gasala na siya, gapanik siya, way sa kadtuan. So, masili sa mag-amo ni himuon ko, last na lang ang move. So, ini yung babae amo ni. That's why nga aton nga pagtuon, sini nga we entitled this as God's provision, the means of desperation. Bisan pa sa tunga sang kapaslawan o kung sa discouragement sini nga babae, may provision japon ang Dios. Okay? Una gid tun-an naton. Ang Ginoo nakaibalo sang kinanglanon. Do you agree on that? Wala ka pa nakapangamuyo, way ka pa nakapangayo sa Dios, kabalo na sa kadaan sa imo kinanglanon. Where can you find that? Matthew chapter 8 verse 6. Silang sa Bible, be not ye therefore like unto them, for your Father knoweth what things you have need of before you ask Him. So, ining babae, he was so troubled about her condition. Nga ba, ano naman, why nako, desperado nako. Pero why sa kabalo, nga ang Ginoo kabalo sang iya kaimtangan. Sila indira, now there cried a certain woman of the wives of the sons of prophet, thy servant, my husband is dead. So the creditor is come unto me. God knows her need. Why pa sa pangayo sa Dios, kabalo na ang Ginoo, nga kay kung ikaw matutom sa Ginoo, God knows your need. Isa pa kabagay makita naton, God always takes care of all our struggles. Hindi nga babae, just imagine, asawa ka sang faithful nga tao sa Diyos. Masiling iban nga ba, daw ko unfair, no? Kung di ba ito nang matutom ka, daw kadamo pa sang mga struggle sa life mo. Ang pag-insindi sa iban, kung faithful ka sa Ginoo, daw ay ka na struggles. No, it's not true. It's not true.
kung bisan matutom ko sa Ginoo, God is always testing us. Ano ginatestingan sa Dios sa aton? Ang aton pagtuo. Ano pagid? Ang aton nga pagsalig sa Ginoo. Amo ning babae, masiling ka, ti faithful ang iyang husband. Ang iyang husband na belong sa School of Prophets. Why is it nga hindi sa kabayad sa utang? Ang isa, may lapses man na, no? Nga ng utang. Kabalo ka, ang utang gisa mo pa nang nagapalala sitwasyon tamo. Amo na sa una bisan tuod sa Bible sa una sa mga Hudiyo. Kung mga pangutang sila, why na sang Dios ginaalaw ang mga Hudiyo nga magpasaka interes sa ila utang? Ano kaya panawag sila sa aton niya sa diri sa aton tiempo? May ginatawag kita yang ako no? Inang no ganina, paulambla, saka. Melinding 5 por 6. Ang 5 por 6 kaya abi mo 5 por 6 piso lang no. Pila na ka porsyento kaya sumahon mo do pila na more than 20% no. Hamak mo 5, bayaran mo 6. May lang mo 5 nga 5 ka pesos. Pero what about 100? Kung 100 ang hulam mo, pila ibayad mo? 100? 120, no? Amo na mga Turko, masali, mangutang tas Turko. Abi mo, masali, kasimple na sa Turko yan, magutang sa Turko yan, adlaw-adlaw yan, mabayad ka lang mo ni mo. Huwag ka kabalusupton mo na, dako man, bro. Galing kayang Turko, magulam ka sa ila, hindi man na ganit Turko sila, no? Mga Indiano na yan. Ang mga Turko yan, ito sa Turkey kay Star. Galing kayo na sa uwan, tanan na yan, ang Turko na. Sino ang mga tao, pamangkuton mo, may utang ka sa Turko? Oo. Amo na ako na ara Turko, masinggit. Ara Turko, agkaladula mga tao mo. Ang diferensya ya, kung mag-utang kayo sa bangko, damo pa yari kubikos. Pangayuan ka pa, damo pa no? Pero kung mag-utang kayo sa Turko, ya, pag sila Turko, ikaw utang? Iyo, sila mo utang. Dala nga pa sa Turko sang mga habol. Mga bangko. Labi pa, aman pa na mo. Kabalo ko, kung di ginabakal sa mga Turko, ang ilang mga habol. Miss Kalias, kabalo na. Ang inabaklan niya, dira mga bakal ang Turko. Pero siya kabakal, napakatag yung Turko, ya, ginapatag, may ginansya pa Turko. Abi, wise kini mga Turko, no? Sa ulab lang, may migo ko nga, ng mga banyos bla na. Gin-offer sa niya, ari banyos, ano to sa unang mga banyos? Si Spain to, no? Galibod sa dire sa Amon. 75 pesos ang si Spain. Baligaya. Yan daw nilang ko na. Daw nilang, pila to? 75, daw nilang tunga. Daw nan mabibid 5. Ang nabilinda, mata-matan mo lang kada semana, katuan ko lang di. Agoy, gintanaw na mo to sa downtown central, na yun sa Central Market. Abi mo, pila ang bilis ang inang si Spain, sobra lang 20 pesos. Downan mo 25, bisan hindi ka na magbayad, why sa perdiyon? Pero kay hindi ka kulbaan ka man. Kay base ako, saron niya ako ni kabayad sa nabilin nga 25 pesos mo. Dalo niya ka sa barangay, kung mahuyaan ka pa. Di ko bayaran mo, mabayad lang ko, amo na amo tamaton ko. Ay, gali, amo na no, mga style. Sa kuna mga Hudiyo, ay sila ginatugutan sa Diyos. Nya kung may imol nga tao magulam sa inyo, utod nyo, paulaman nyo, pero niya pagsakae ang iyang utang. Tapos, kung may bayo man siyang ano panawag sila ning ano ganang sa hulam gani ning lipat ako nablang ginahatag mo parang collateral nya kung maggatag ka mo collateral bayo kaysa kung ginagamit collateral bayo mo nya hindi nyo pagpatunuran sa adlaw ibalik nyo dayon kay nga ang bayo ginagamit na sang tao ti karon kung ang collateral bayo, tapos hindi mo pa iya pag-ibalik, hindi matugnawan to sa iya. Tiya mo nang ang Ginoo ya, may hara ginatawag nga
ka-humane sang treatment sang Ginoo sa pareho lang ang mga Hudiyo. Galing may iban pang mga Hudiyo yang nagapamintaha gid man mo. Sila sang Dios kon pariner gahulam sa kae. Perte no. Pero kung utod nyo, hindi nyo magpasakaan. Nangulam na gani kay imol, sakaan mo pa, tuod. No? Kung magnegosyo kagid man sang pasakaan, hindi mo pagnegosyohan ang imuutod, pahulama lang. Galing kung ikaw man managhulam, anong matabo? Bayaran mo gid. Diba? Ang mabudlayan kasi, pahulamon mo. Ang naghulam, huwag ka dumdum magbayad. Tidra naman na aga problema. So kung kaloyan kang ipahulam ka, bayaran mo man. Para masito lang tanan. Di ba? O, ang Diyos, naman itabo. May ang babae na hulan. Banay na patay. Huwag sa saligan. Sa una, mga asawa, sa unang panahon, huwag yung trabaho, pero sa aton subong. Masiling kang makuha lang ko, work from home lang ko, ma-online ko, apply ko. Huwag ba na ito sa unaya? Ang mga asawa sa una, housekeepers na sila balay. Ang mga bana lang nag-obra. Why sa ligan ng asawa? Pero sa struggle sila nga babae, nakaibalo kita nga ang Diyos concern sa iya. Kag ang Diyos concern sa struggle sang babae nga ni, hindi lamang siya kundi sa aton man. Kabalo ka sa aton nga pangabuhi, sining kalibutan, may mga struggles man kita. Kag kisa masiling kita, well, daw kabudlay sa akong pangabuhi subong. Kadamo sa nagkalanabo sa akon. You know what? God is always concerned of our struggles. Why lang ta kabalo? Huh? Why lang ta kabalo? But according to the scriptures, mabalaan naton nga ang Diyos is always concerned for us. Anong hambal dira? He cares about our physical, emotional, and spiritual needs. Ang timing may not always be what we expect, of course. Ang timing bala kung paano sa Diyos himunaan kinanglanon mo. Hindi man gid guro suno sa imo nga ginapaabot. Pero ang Diyos siya ay nagakapalso. Amo na makita ta sining babae. Amo na sa nagapamalandong ko sining dinalan sa kasulatan. Nakita kong God is always on the right track. God is always on time. God is never late when He provides the needs. Kagamo ning nakita ko sining babae. Ang pamangkot, nabihag na bala ang iya bata? Wala pa. Ngayon mo na balang bata ya slaves? Nga duwa ka bata ya? Wala pa. But silingon, God always intervenes in the right time. Kagamo ni makita ata sini. Kung sa ato niya subong, gakraming kita, desperado kita, we are panicking, nagapanik kita, kaya abi naton, amo na ang panahon. But you know what? Kung hindi pa na ang tiempo sang Diyos, hindi pa na matabo. Now, amo nang makita naton. Ikadua, simple lang. Ang Diyos nagagamit sa instrumento. Okay? So, God knows our need. Second thing is, God uses instruments. Anong instrument diri nga ginhambal sang Ginoo? Kung naga-provide ang Diyos sa aton, ginagamitan sa Diyos sa instrumento ang provision niya sa aton. Huwag sa nagasiling nga, sige lang, paimuyong na da, panimuko lang, o kung mag-kursmano ko lang da, magtangla sa langit, ka magnganga. Kaya dugay-dugay, matulo na da ang provision ko. Pag nganga mo, nagtulo gituod, pero iti pa sang pispis. Disgrasya ka pa. Ang Diyos nagagamit sang instrumento. When God provides, He does not want us to be lazy. He wants us to develop pagtuo, pagsalig, kag pagkooperar sa kabubuton sa Ginoo. God uses what we have to provide for what we need. Ang Diyos nagagamit kung ano ang ara nakadaan sa imo. Pamangkot si Elisha sa babae. Anong ara da? Anong ara da sa inyo balay? Sila isang babae, Elisha, ang ara sa amon balay, isa lang gid ka tibod sang oil. Flask of oil. Gamay na, hindi na yan sila nga tibod ng dako. Magsiling ka nga pot of oil. Ang inatumo dire flask of oil. Gamay lang.
Ti, amo lang ning siling sang babae, ti, inang gamay nga oil, makasurvive na, makabayad na sa utang mo. What can you do with that pot of oil? Kaya ang kabataan mo, ikuan no, imo unang esklabo, bayaran mo gitong utang mo, you like it or not, you have to pay them. You have to pay it. Unless, if you cannot pay that, your children will be taken to slavery. So, sila siya, ti anong kinanglanon mo, subong? Oil. Alright? Now, sa Bible, kabalo ka, umano siling ko bagulang sa inyo, ang Diyos nagahulag, nagagamit sa instrumento kung paano niya i-provide ng aton mga kinanglanon. Example lang si Moses. Ano ang gingamit sa Diyos para si Lord makahimo sang kabubuton niya sa katawan sa Israel? Sa time ni Moses, anong gingamit sang Ginoo? Pamangkot sa sang Diyos. Kundi, gakulbaan si Moses. Nya, Lord, ano nga ako? Nya, sila ni Moses kadto sa Egypt, tapos, kwaon mo to ang mga katawan sa Ehipto, dalon mo to sa Kanaan. Sila ni Moses, Lord, why sa may mewo? Hindi ko kambal. Tapos, why ko sa ikasarang? Anong kundi abi? Siling sang Ginoo kay Moses, ano na sa kamot mo? Kay si Moses, gawiyat baston. Ang inauyatan ni Moses, usually, sa una kung shepherd ka, duwa lang ka instrumento ang isang shepherd mo, ano? Either baston o con staff. Tiyang ginambal dire, sa kay Moses, ang dalaya baston. Dito siya sa Mesopotamia, sa Horeb, shepherd sa muhalin sa Egypt, big time siya, manggaranon, kay man anak siya, apo siya ni Paraon. Imagine, pangabuhi niya, hindi basta-basta. Ara karon pag abot niya to sa Horeb, nangimo to siya nga shepherd. So anong niya itong gamiton? Ang gamiton niya, rod or staff. Pero sila sa Bible, gipamangkot siya sang Ginoo. Kay desperate man si Moses, Lord, ti ano mahimo ta sinay kayo? Kung gamiton mo ko nga salbar sa mga Hudiyo, ni pakadto sa Kanaan, ti ano mahimo tas ni? Sila sa Diyos, ano nga aras kamot mo? Sila ni Moses, ti baston Kadumdum ka mo sa nahimo sang baston? Anong hinimo sang Ginoo kay Moses? Nya ba aboy baston? Pag aboy ni Moses ang baston sa duta, anong tabo sa baston? Nahimo nga serpent, manog. Kinulbaan si Moses. Wala pag aboy nahimo manog. Sila sang Ginoo pudyot ta. Ala pa si Moses mo pudyot. Pag pudyot ni Moses, bumalik sa baston. Sila sang Ginoo, amo nang gamiton mo dito kay Pharaoh. Pag abot mo to, amo nang imo gamiton to sa Egypt. How lang gid baston? Sa how lang nga baston, nakahimo si Moses sa mga madamo nga mga milagro dito sa Egypt. Pag abot ito, hinaboy ang baston. Pag aboy sa baston, siling ni Pharaoh, anong pamatuod nyo nga gipadala ka mo sa Diyos? Siling Moses, ari, aboy ang baston. Nimong manog. Siling ni Pharaoh, kasimplis na, tawagin man niya ulipon. Aboy man nila baston. Nimong man manog. Anong diferensya? Sang manog, ginaboy ni Moses, kag sang manog, nga ginaboy man sa mga slave ni Pharaoh. Ang diferensya mo ni, dugay-dugay ang manog, nga halin sa rod ni Moses, ginpang kaon niya ang mga manog nga ginhaboy sang mga servant ni Pharaoh. Dito nagbilib si Pharaoh. Nya ba perti, no? Pagkuha ni Moses ang manog, nagbalik sa baston. Dito na natingala ang Pharaoh kay Moses. Baw ini tuod, may milagro gid o kun may gahom gid. May nagsugo gid sa iya. Kaya ano pa ginahimo sang baston? Padamo pa no? Pagwa nila sa Egypt tong gin salbar na sila, gin tong napatay na ang ika-10th plague na to bla. Napatay ang bata ni Pharaoh, kundi gin tugutan na sila ni Pharaoh magwa. Sa uli, dito na sila nag-atubang na sila sa Red Sea. Ang mga tinaw ni Pharaoh nagapadulong na. Sila sa mga tao, wala ra ng sundalo ni Pharaoh, tapat na tasine. Sila ni Moses, magsalig lang mo sa Diyos. Kaya ang Ginoo,
may mahimo sa aton. Pag amo na ni Moses ang baston, napihak ang dagat nga mapula. Nakatabok sila sa dagat. Pagkatapos, dito na sila sa piyak sa dagat, ginraise naman ni Moses ang baston. Ang mga soldado na Pharaoh, tanan nagkalamatay. You see? Sang ginuhaw sila, siling sa Diyos kay Moses, hampaka ang bato, kay magwa ang tubig. Ginampak ni Moses ang bato, nagwa ang tubig, paagi sa sa baston. Tigo sa aton pa, kadamo pa sa nahimo sa baston, dira. Amo na mga kauturan, ang Diyos nagagiho, kung nagahimo ang Diyos sa mga butang sa aton, ang ginahimo sa Diyos, ginagamit niya ang ara na kadaan sa aton. What is that in your hand? Siling sa Diyos kay Moses. Ari pagidoy kadua, ang pamatanon, dabala sa John chapter 6, kadumdum ka mo, sa mga disciples na tililipon, upod sa mga tao, pila to kabilog tao nga nag-upod kay Jesus? 5,000, di ba? Kung tanaw mo na, 5,000 to, mga kwanan to, mga kalalakinaan, beside women and children. So kung tanawon mo, sobra 5,000 people. Wow. Ga problema ang mga disciples, sila ni Jesus, mga disciples, siya pakaunan yun sila. Sila sa mga disciples, paano naman ay makaon? 300 penny worth of bread, di kasalam sa niyong pakaon. Sa ulihi, siling ni Andrew, sa verse number, chapter 6, verse 8 to 9. Siling ni Andrew, Simon Peter's brother, sila there is a lad here. Niya may pamatanon diri. Sila yung lad gani, dito sa una, mga solterito, bala panawag na, nag-edad siguro mga 15 to 16 years old, no? There is a lad here, which had 5 barley loaves, and 2 small fishes. But what are they so among so many? Barley pa ni. Magsiling nga barley gani, pinaka-coarse nga tinapay. Kaya ang barley na, equivalent sa aton daw mais bala. Ang wheat, daw humay. Daw medyo refine na siya. Tisiling sa kasulatan, ang tinapay na human sa barley. Tatun pa daw coarse bread. Balon sa bata. Kag duha ka bilog ang tinapay, ang isda. Kasi sa mga disciples, ti ano ni karon kay kadjutay man 5 ka tinapay, 2 ka isda. Ti ano man na versus sa 5,000 people. Pero abi mo ang ginahimo na Jesus, silindri sa verse 11. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he gave thanks, and then he broke it. Suno sa Mark, the Gospel of Mark, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were sat down, and likewise of the fishes as much as they would. To make the long story short, nakakaon ang 5,000 people. Pagi sa 2 ka bilog nga isda, kag 5 ka tinapay. Anong but silingon sila? The Lord Jesus was able to make a miracle out of what was available at the time. Amo nang ginambalta bala? Pagpamangkot ni Elisha sa babae, anong ara da sa inyo balay? Ang ari sa among balay, oil lang. Siling ni Elisha, sige, ang imuon mo, manghulam ka to sa mga sunodlan, damuon mo. Hulam ka to sunodlan. Suguan mga kabataan mo, 2 ka mo kabata, manghulam ko mo to anay sa sunodlan. Areo, kung ang Diyos nag-require sa aton, there are times masiling kita, daw ka illogical. Diba? May mga sugo ang kisa ang Diyos nga illogical. Limbawa, dira sa John chapter 5, no? Nga siling sa Bible, dira ang tao nga paralyzed. Suguon pa sang Ginoo, tindog. Lupog, patindugon mo. Diba? Tindog ka. Ti ang lupog, way siya ng dua-dua, nagtindog sa dayon, nakatindog. Sa uli si Jesus, kung may tao nga bulag, ang ginimo sang Ginoo, para nga makapagkita siya, kuha ang Ginoo sang duta, kaginduplaan, kaginamplak sa mata sang bulag. Nakakita ang bulag. Di masiling ka, wow, kay logical. Pero,
Kabalo ka, amo nang ginahimo sang Ginoo sa aton, kung paano siya nagahimuno sang kinahanglanon ta. Nga masiling kita kung kisa, bodo ka budlay nga yambal ang Ginoo, no? Pag siling sang Ginoo, give, and it shall be given you. Okay, logical. Mahatag ka, kung nakatag, ako ni dula na. Pero siling sa Bible, paghatag mo, anong matabo siling sa Diyos? Hatagan ta ka. That is the principle of God. Ang tao yung mo siling, ito kay logical mo naman. Mahatag ko, tapos, tagaan man ko. Do ka budlay, patihon. Correct. May mga bagay sa Biblia nga kung hindi mo pagpatihon, pwede mo nga hindi magpatihon. Pero kung gusto mo nga pakamayong ka sa Diyos, patihon mo bisan illogical pa, basta sugo sa Diyos. Ari pag ginangambal sa Diyos, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi ba ako illogical na? Nga seek ye first the kingdom of God. What do you mean by kingdom of God? Magsila yung kingdom of God, kundi mga butang iya sa Diyos. Unahon mo, kaya ang tanan, ihatag sa imo. Anong tanan nga ihatag sa imo? Now take note, ang Isidras chapter 6, ang mga needs, ha? Mga kinanglanon, ha? Sa mga disciples. Sila ni Jesus sa mga disciples, hindi kamo mag-worry sa inyo mga kinanglanon. Tanawan nyo bala mga pispis, why sila gaobra, pero ang Ginoo nangin matutom sa ila. Tanawan nyo bala mga lilis sa tubig, kay sila nagapamurong, pero ang Diyos amo ang nagasustain sa ila. Tiyan mo na sila sa Ginoo, don't worry. Ang himuon niya lang, amo ni, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Utod sa Ginoo, antes ang Diyos maghimuno sa kinahanglanon mo, mahimuon ka gid. May kondisyon. Hindi pwede masiling ka nga, nanong Ginoo, may gahom ka na gid, Lord, hindi mo na mahimo. Amo na masiling ni sa isa ka preacher, I think si Dr. D.L. Moody. Sila niya, when God provides food for the nest, for the birds, He does not throw it in their nest. Kung ang Diyos nagpakaon sa mga pispis, waya ginaboy ang ulod sa pugat sa pispis. Kita ka mo nga gatangalan na pispis, tapos gakalahulog lang ulod. Wala. Anong ginimo sa pispis? Galakat, galupad sila, dangga pangita sa ulod, kag, amo na ginapakaon sila bata. Amo na nga, may hulubaton kita nga nagasiling, early birds catch early worms. Di ba mo na, no? Kaya mga pispis, tuod nga, ginaprovidean sila sa Diyos, pero ang pispis siya galupad, yung pangita ulod. Amo na ang prinsipol. Sa ato na mo mana. Hindi porke masiling ka, God is powerful, He will provide my needs, but God wants you to work on what you have. Anong ara sa imo nga providean ka sa Diyos? Di, si Pabla, ang imo kabuhi. Number one ang asset mo, nga ginatag sa Diyos. Ang imo talents. Ano pa? Ang imo mga resources. Di ko magsiling ka karon, boka imol sa akon Christian. Christian, hindi ka bala imol. Panilag mo lang na. Hindi ka magdumdum nga puraot pang buhi mo. Kaya kung Kristohanon ka, you have everything that God has given to you. Kabuhi mo, it's already a big blessing from the Lord. Ang talents mo, ang mga resources mo, what you have right now. Amo na nga diri sa Biblia, gintudloan sang Ginoo ining babae. Way nagsiling ang Ginoo, okay pungko lang da, kaya ako bala. Way nagambal si Elisha. Sila ni Elisha, babae, suguan bata mo, manghulam to sang kwan, sang way unod nga mga surudlan. Abi mo, ang ginimo sang babae, anong siling dira sa Biblia? Nagtuman ang babae. Oh, look at your Bible. Basahon ta. Sa diri sa verse number 3. Siling sa Bible, and he said, go borrow thee vessels abroad of all thy neighbors, even empty vessels, borrow not a few. Ano ang isugo sa Diyos nga ihulamon niya? Ang vessels nga way unod. Nga way unod nga vessel. Para nga masudlan. Gisa, paano ka makasulod kung full na na?
Anong ginimo sang kasulatan? So, verse number 5. So, she went from him and shut the door upon her and upon her sons, who brought the vessels in her, and she poured out. Anong ginimo siyang babae? She immediately obeyed. Amo na sila nato na importante. Kabalo ka ang obedience naton sa Dios, dira na gina-bless kita sa Ginoo. Kung nagatuman ka. Di ba may kanta nga nagsiling, trust and obey, for there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Salig, tuman. Muna da, salig ka magtuman. Hindi lang nagasalig ka, wala ka gatuman. No, that's not. Tandem kita sila ya. Basta gasalig ka sa Diyos, gatuman ka sa Diyos. Nga nagasalig ka, nga nag-obey ka, kaya nagasalig ka. Kag kung nagasalig ka, dapat nagatuman ka. Amo ni ang sekreto kung paano ang Diyos magpakamayo sa imo panimalay, kag sa imo pangabuhi. Nga masiling ang tao karon ba, daw ka kabudlay sa akong pangabuhi, nga nagamo ni miserable sa kabuhi. Pamangkuton mo ko galingon mo, are you trusting the Lord? Are you obeying the Lord? Kung ay kag salig sa Diyos sa kaya ambalya, ang problema ara sa aton, hindi ba? Huwag kita nag-usisa sang number 1, kung ay kakabalo sa mga guidelines ng Diyos, kundi di kakabalo kung paano ka magpati sa iya. Amo na importante, nagabasa kita sa scriptures, nagapamati kita sa pulong sang Ginoo, dira naton gina-apply kung anong aton nabatian. Ari prinsipolo, when we give God something, tandaan ta niya, kung naghahatag ka sa Diyos sang kung ano man, anong ginahimo sa Diyos? He multiplies it. Whatever you give to God, He will give a lot better in exchange. Muna siling nakon, sa rod ni Moses, sa tinapay sang bata, sa pat sining widow. Now, anong principle dire? Kung naghahatag ka sa Diyos sang gamay, padamuon sang Ginoo. What happened to the 5 loaves and 2 fishes? Ginimo sang Ginoo, ginpadamo yan, nakakaon 5,000 people. Kung kauno ni isang tao ang 5 loaves and 2 fishes, isa lang katao makakaon sila. Diba? Iba niya mga tao, pakauno mo tinapay, daway na buwas. Perti kumaon tinapay. Ako wala, hindi ko masyado nasubang magkaon tinapay. Kamuya. Ako magkaon ko sa kabilaw ko naga ng gamay ng blaw. Daw, kinasa ako no, sa una, grabe gid ang craving ta sa tinapay, no? Those were the days nga, grabe ang craving mo sa tinapay. Iban nga ni, way nagakaon tinapay, coffee na lang, solve ng problem. Pero hindi man mayo kung coffee lang tanan inuman mo kasang tinapay, kay ma-develop sa imo, taas ang acid mo. Anong natabo sa tinapay? Nga 5, pag 2 ka isda, ang nakakaon, 5,000. Nga na mo to? Ginatag sa bata mo. Kung ito ginatag sa bata kay Jesus, paano si Jesus makahimo sa miracle? Diba? Si Moses, paano ang rod ni Moses? Kung ay nagtuman si Moses sa Ginoo, nakahimo bla ang Ginoo miracle sa paagi sa baston? Wala. Amo na nga kinahanglan kita, kung ano man ang ara sa imo, ihatag sa Dios and believe that God can use it more. Diba? Sabi na ginawa atong kabuhi, your life is a big blessing. Ihatag mo sa Ginoo. Diba? Serve the Lord. And there are so many people who will be benefited by you. Ano pagid? Ang imo nga talent. Anong mga talent ang ara sa imo? Ihatag sa Ginoo. The Lord can multiply that. Ano pagid? Ang aton mga resources. No? Amo nang natuduan kita sa Dios sa pagsalig siya paagi sa paghatag sa aton tithes and offerings. Nga aman. Amo nang paagi nga masaligan naton ang Dios kag matistingan naton ang aton pagtuo sa Dios kung paano ang Dios maghimuno sa aton kinahanglanon. Amo nang principle bala, give and it shall be given you. Paano ka makabaton? Kung ay ka naghatag. It is just like saying bala kung magatanom ka, sa isa ka sakong may,
Pilang biltada. Guro may isa lang ka gatos ka sako, may kwaon ka. Kung mayo ang iyong pagtanom. Nagtanom ka sa isa ka bilog nga pasi sang mais. Itanom mo sa duta. Inang isa ka bilog nga pasi sang mais, kung mayong tubo sina, duha ka ano ni panawag? Duha ka puso sa mais, pila na nakapasi ang arad asulod. Amo na mga utod ang principles ang Ginoo. When you give something to the Lord, God will multiply it. Now, ini man, nga principle sa babae nga ni. Ang iya gin-invest, isa lang ka flask ng oil. Ano natabo? Siling sang Ginoo, siling ni Elisha, pangulam ka. Sige, pangulam. Abi mo kung ano natabo. Ang babae, kundi flask of oil, tanan niya mga blanco, mga wayunod, bubuan niya, puno. Okay, set aside. Bubuan niya, puno, set aside. Bubuan niya, puno, set aside. Bubuan niya, puno, set aside. Huwag ka kaobos ang ginabubo. Imagine. Ano pa na magsina? Miracle. Huwag ka kaubos, pareblas ang 5 loaves and 2 fishes. Nakakaon ang mga tao, pila pa ang nabilin? 12 baskets full. Grabe, no? Sila ni Jesus, pagkatapos nakaon sa 5,000 people, plus children kag women, sila ni Jesus, abi pa mo dyutan nyo ang bilin, tipunan nyo, bawgin tipon sa mga disciples, ang nabilin, pila pa? 12 baskets full. Dito nagalin, halin sa gahom sang Diyos. Muna yung mga taong isang kuni hatag mo lang kung anong ara sa imo, hatag mo sa Diyos. If you want God to work miracle in your life, don't hesitate to give what God wants you to do. Amo na yung principle diri sa kasulatan. Kuha niyo ang silingon. God is always good. God is always the God of a giver. He is always generous in everything. Importante lang nga you have to cooperate with God. Tiyan mo ni, gapangulam ang silisang Bible, sige pangulam, sige bubo. Naurot na ang ang surudlan. Kag silisang Bible, ang oil sa flask sa babae, ara pa. Ay, grabe, no? The oil stayed. Kita mo na? Basa bala. Sa verse number 6. And it came to pass when the vessels were full, that she said unto her son, bring me yet a vessel. And he said unto her, there is not a vessel more. And the oil stayed. What do you mean by stayed here? In verse number 6. Nag-stop ang oil. Huwag na huwag na nagtubod. Wala na aral lang Japon. Huwag na sige bubo. Tikay huwag na bulubuan, hindi huwag naman. Pero arang oil sulod. Ang bot silingon, munyo, kung damor nga damo ang oil, damo ang vessel, ng pangulam, tani, damo pa to. Galing kay kung amulan na iyang nasarangan nila, testa lang da Kanyo? Kung damo pag itong ulam sa mga bata, why untat. Muna kung paano ang Diyos nag-supply sa atong kinanglanon. Muna matingala ka, Lord, why is it nga grabe ang blessing mo sa akon? That is how the Lord would bless your life. Anong sikreto? You have to trust the Lord. Second, you have to obey the Lord. Without this, there is no blessing from the Lord. Amo na yung natawag natin, you have to commit to trust the Lord. You have to commit to obey the Lord. Okay? When we trust Him fully, we'll learn that His provision never runs dry. Muna siling sa Bible, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Now, lastly, and I will close on this, God teaches us lessons in His provision. Ano nga lesson ni? The widow had to keep pouring the oil, relying on God to sustain the flow. Number 2,
Her provision was not instant but ongoing, requiring trust in each moment. Pag-ari pa ho, when we trust Him fully, we'll learn that His provisions never run dry. Now, we have the call to commitment. The conclusion naman God is never late in providing for His children. The widow feared losing everything, but God had a plan. He has a plan for you too. Plano man ng Diyos sa ato. Whatever your situation, trust that God already sees your need and has a way to meet it. Instead of focusing on what you lack, ang gisa mo na, no? Uy, ko. Focus ka. Look at what you already have. Offer it to God. Take steps of faith and expect Him to work. Kisa, ginatagaan ka na isang Ginoo trabaho. Musiling ka pa nga ba? Kabudlay sa akong sitwasyon. You have to make use of it. Saligay ang Diyos. Kung ginatagaan ka trabaho, trust the Lord and be faithful sa trabaho. Obey, di ba? May trabaho ka you have to work honestly. Magmangin matutom ka. Kaya kung matutom ka, nag-obra ka, masaligan ka sa imong amo, of course, blessing will come. Pero kung bisan tagaan ka obra, way kung mag-obra mayo, tayo mo nang may hulubatong kasiling, kung way ka obra, pisan mangita obra. Pero kung may obra, tamaran ng obra. Makikita ko na sa baligyan sa insect na Blas Burgos. Nabutang nila sa iya, may kahira ng insect, gisagi bantay sang kwan, sang iya nga kahada. May nabutang na sulat sa liko, sa babaw niya, kung ay gani obra, pisan mangita obra. Pero kung may obra, tamaran na mag-obra. Muna yan principle sa insect, no? Tiya mo na kita, kinanglan kung Christian ka, tanan nga butang nga, ara na nga in place na nada. Just obey God. Kabudlayan kisa kay, bisan may trabaho ka. Number one, kung may trabaho ka, may obra ka, ang naghatag sa mo obra dito kaya. Diba? Sa may trabaho ka, pero ang naghatag sa mo trabaho, nalipatan mo. Dito kaya nag-focus sa trabaho mo, nalipatan mo naghatag sa trabaho mo. Anong promisa sa Bible? Seek first the kingdom of God. Kung intaga ka sa Diyos, obra na iya, galamito na sa Diyos, how the Lord can provide your need. First of all, you have to give priority to God. Make commitment, full commitment to the Lord. Because He is the one who can provide for your need. Pwede din magamit ang trabaho mo, pero kung ikaw hindi matutom sa Ginoo, sila sa Diyos, ari ay, kuhaon tablang kawilihan mo, tanahon ta. Si Abraham, di ba mo ito, pagsugo siya ni isang Ginoo, Abraham, lakat kay, alad si Isaac ng bata mo. Immediately, si Abraham nagpati. Pwede nagsiling si Abraham, Lord, kay logical mo na, ginatag mo na sa akon, tapos si palad mo. Anong natabo? Si Abraham nagpati. Kaya nagpati si Abraham sa Ginoo, what happened? The Lord bless Abraham, bless Isaac. Kag tungkol si kay Isaac, kita nangin blessing man, nakaangkon kita sa kaluwasan, pagi kay Isaac. Dito nagalin, sa pagtuman ni Abraham sa Ginoo. Amo na ako nagatuman ka sa Ginoo, kung ikaw ginikanan, the Lord will bless you, the Lord bless your family, the Lord will bless your children. Kaya sila man, mga tinumanon sa Ginoo. Wala na sa pinakamanami nga bahin sa kabuhita kung nagatuman kita sa Diyos. Kag kung nagatuman ka sa Diyos, nagasalig ka sa Diyos, makita sa kabataan mo, sila na magsalig sa Diyos, you are going to produce a family who is trusting the Lord, and the Lord will bless the latter days of your life. Ano ang sekreto da, mga kauturan? Hindi kita magpanumdom ng permi sa mga material, ng mga butang, nga binato na mo nang makasatisfy na lang sa atong kabuhi. Dumduma ang source ng tanan, ang Diyos. Ini nga mga butang ni natag sa Diyos, temporary lang ni. Sila sa Bible ang Diyos ang source ng tanan ng mga butang. Kita mong babae ni, di nagalin ang iyang ang oil tong oil nagklaubos. Halin to sa tanan sa kagamanan sa Diyos. Kung wala ang Ginoo, may oil siya. Kung wala ang Ginoo nagamit sang 5 loaves and 2 fishes, kakaon ng mga tao, wala. Kung wala nagamit ang Diyos sang baston ni Moses, nakatabok sila sa dutang sa mapulang dagat, wala. Ara tanan na sekreto sa Diyos. Therefore, mga kauturan, didto kita tanan sa source sang pagpakamayo nga mong Ginoo. Amen? Pero kung ay ka pa kay Jesus Christ,
Baw ay ka pa sa source sang tanan. Palapit ka sa Ginoo para mabaton mo ang pagpakamayo sa Ginoo. Let us pray. Ginoo, amay namon nga langit non, salamat sa imo kaayo. Salamat Ginoo kay ikaw ang Dios nga matutong sa amon. Ikaw nagatudlo sa amon that once we commit our lives to you by way of trusting you and obeying you, we can expect that you are going to bless our lives. Kay kabalo kami Ginoo nga pagpakamaayo halin sa imon ilang sa mga material mga butang bisan pa sa mga spiritual nga mga bagay labi na gid mangin maayo kami nga influence sa amon mga kabataan sa amon mga kauturan kag subong man Ginoo sa iban nga mga katawhan. Himuwa nga mong kabuhi mga blessing sa iban while you are giving us the opportunity to live. Kay kabalo kami Ginoo, time is the essence. Mag-abot si Jesus Christ, this will be the last day, the last time that we can serve you. Kabay nga ikaw gid magatudlo sa amon pagsalig ulit time sa imo. Sa ngalan ni Lord Jesus. Amen.